Ito ang Angat Dam sa Norzagaray, Bulacan. 90% ng tubig na ginagamit sa Metro Manila at karatig probinsya ay nagmumula rito. Pinatutubigan din ito ang libo-libong ektarya ng lupang sakahan sa mga probinsya ng Bulacan at Pampanga. Pinaghahatian ito ng Maynilad na nagseserbisyo sa West Zone ng Metro Manila at Manila Water na nagseserbisyo sa East Zone. Mula sa Angat Dam ay bababa sa Ipo Dam ang tubig patungo sa Water Treatment Facility at Pumping Station ng Maynilad. Sa ngayon, nasa normal level ang tubig sa Angat Dam, kung kaya't walang masyadong problema ang Maynilad dahil direkta silang kumukuha ng tubig dito. Subalit hindi gaya ng Maynilad, ang tubig mula sa Angat at Ipo Dam ay didiretso pa sa Lamesa Dam bago makarating sa Water Treatment Facility at Pumping Station ng Manila Water. Ngayon, nasa kritikal ang water level sa Lamesa Dam na siyang imbakan ng tubig ng Manila Water na nagseserbisyo sa mahigit 6 na milyong customer. Dahil sa mababang water supply, mahina ang pressure at walang tubig sa mga lugar na sineserbisyohan ng Manila Water. Kabilang dito ang ilang lugar sa Makati, Mandaluyong, Pasig, Pateros, San Juan, Taguig, Marikina, ilang bahagi ng Quezon City at probinsya ng Rizal. Pero bakit mayroong mga lugar na mahina o mas malakas ang pressure ng tubig? Mayroon bang prioridad na mabigyan at mayroong hindi? Ayon sa Manila Water, malaki ang epekto ng taas at layo ng lugar pagdating sa supply ng tubig. Dahil sa nagbawas ng water pressure ang Manila Water, sigurado na magiging mahina ang tubig sa mga lugar na matataas ang lokasyon. Magiging mahina rin ang tubig sa mga lugar na malayo sa mga pumping station. Pero bakit nawalan ng tubig sa Pasig at Mandaluyong? Gayong mababang lugar ang mga ito. Ayon sa Manila Water, matapos nilang i-anunsyo na magkakaroon ng water interruption, tumaas ang demand sa tubig dahil marami ang nag-ipon. Dahil dito, hindi na puno ang reservoir sa San Juan Pumping Station na nagsusupply sa Mandaluyong at Pasig, kung kaya't nawalan sila ng tubig. Ngunit nilinaw ng Manila Water na lahat ng customer ay prioridad na mabigyan ng tubig, mapa-subdivision o regular na residential area. Nagkakatalo nga lang pagdating sa pagpapadala ng water tanker dahil mas prioridad nila na masuplayan ng mga ospital at residential areas. Dahil sa kulang na supply, nanawagan ng Manila Water na magtipid at maging matalino sa paggamit ng tubig, lalo na at inaasahang tatagal umano hanggang Abril ang madalas na water interruption schedule. At para sa mga hindi pa nararating na mga tanker ng Manila Water, tumawag lamang sa kanilang hotline numbers. Mon Hokson, UNTV News and Rescue.